Bali, just si Yaya A dati, kung sa churchmate ko, parang nagtatrabaho sila dati doon. So, parang na-push na ako, sir, try na kaya na mag-apply. Dahil sa pangungulit ng kaibigan, sinubukan ni Jervelle na mag-apply at doon nga ay na-interview siya through video chat. Sa interview ko yun, pinakita kay Madam, sabi niya, try nila daw ako or ano kung magustuhan. So sabi, after a week, sabi niya na ganun April 15 ako dumating sa bahay, 4 days after pinanganak na si Bill. Taong 2007 ang unang makapasok si Jervelle sa bahay ni Chris dito sa Metro Manila. Lumaki man sa Negros Oriental, di natakot si Jervelle na dito ay makipagsapalaran. Nakita ni Jervelle si Baby simula ng panganak ito, kaya naman saksi siya sa lahat ng kaganapan sa buhay ng ating TV superstar. Sa bawat sandali ng buhay ni Ben, hindi ba itatanggi na naging bahagi siya nito. 5 magkakapatid ko kami, ako po yung panganay. Tapos yung pipintay ko, yung recently nag-aalaga kami ko, my sister also. Bilang panganay na anak, naging kakambal niya ang responsibilidad na maakon ang pamilya at mapag-aral ang mga kapatid. Kaya naman at her best si Jervelle sa kanyang trabaho na unti-unting nagpabago ng kanilang buhay. Dahil sa trabaho ko, wala pa din sa sahod ko na mag-limit. Kaya nakaka-provide ako ng actually yung 3 kong kapatid na paaral lahat ng sa kanila. O tapos yung sister ko that time na nakapasok na rin. So parang naging nagaan ko yung mga gastos namin. Marami ko na bagay ko na itulog na siya sa nakapundar ako ng kahit paano na buti na sarili ko. Tapos yun ang nanay ko na nagmamahal. March 27, Thursday, napanood niyo ang love story ng aking trusted yaya na si Jane at ang kanyang foreigner fiancé na nakilala niya online. Kaya kayo nagkabalikan? Hindi lang po. Kailangan. Susunod. Utang na ako. Yes. Naniniwala ka si Jane. O, paano ka naniwala? Ikupunta daw siya. Kung dumating kung tayo maniwala. Kung di umapir, di wala yan. Huwag ka muna mag-resign until dumating siya. Correct, malay mo. O, tapos, alam niya kung sinong boss mo. Okay, alam niya na pwede natin siya pa-hunting. Wala ko ang kanya. Alam niya na pwede natin siya pa-hunting. Diba? Ano? Tapos, bakit lang ikaw makakasalan niya? Siyempre ako talaga yung wait. Ba't ka naman magpapakasal? Hindi mo tinanong kung bakit. O ano daw? Ano daw? Ano daw? Different woman! Kaya yung nightmare. Oh, girls, makinig kayo kay Jane, ha? Yun pala yun. Umuwi ka na, umuwi. After the kinikwentuhan, isang insidente ang hinarap ni Jane. Naniwala siyang may surprise package mula sa kanyang fiancé. Hiningan siya ng more than 12,000 pesos ng isang clearing agent para ma-claim ang nasabing regalo. Pero kahit nakapagpalabas ng 12,000 pesos si Jane, walang dumating na package. Isang concerned viewer ang nag-email sa atin through yourchristv@gmail.com. Dito sinabi ni Rene Esparton na nabiktima umano si Jane ng scammers. Ang nangyari umano kay Jane, kapareho ng nangyari sa kanyang kapatid at kaibigan. Choose and then for your 60. Meron na ba? Parang bago. Chipmanggo yata yun. Chip, ba't kanina wala mo puso? Samantha, may Sissy Sleep.
Na-search daw ang kanyang kapatid at napag-alamang mula sa Nigeria ang mga gumagawa ng ganitong videos. Produce. Sa tagal na rin ng aming pinagsamahan, napalapit na sa aming pamilya si Jane. 20 years old na si Mary Jane Villarino or Yaya Jane nang magsimula siyang magtrabaho para sa akin. Lumaki siya sa Dinagat Island in Surigao. 18 years old siya nang manirahan sa Maynila at unang nagtrabaho para sa aking good friend, fashion designer Chasey Buendia. For more than 10 years, naging mabuti at masipag na katiwala si Jane hanggang sa nagdesisyon siyang umalis na sa trabaho. Okay, update, Jane left. Sila iba may maalam. Akala ko ba nag-resign siya sa'yo? Hindi nga, umalis na lang. Sinabi niya, hindi daw niya kaya magpaalam sa akin directly kasi daw kung magpaalam sa pipililan ko. So, sinabi ni Alvin, na, Salita ko talaga yan. kuya, ba't ako ma-member ka eh? Uy, hindi naman. Papunta, papasok pa lang ako sa kanila. May resume na ako eh. Ito po ba? No, wait, nasa I think kay Alvin kanina, pag ano ko, ito, sabi ni Alvin, from Jane, good morning kuya, sorry, pakisabi na lang kung ako kay madam, ayaw lang ng magulang kung pabalikin ako sa trabaho, salamat po. Hello, okay, that's life. Hindi siya nagpaalam ng matino. But she has, retirement savings, kasi sabi ko, pumunta naman siya sa akin para makuha kayo. Okay. Parang feeling ko, hindi ko naman kasalanan yung Swiss na yun, Jane. Walang sisihan dapat. Oo nga. Pero siguro, intindihin naman natin. Siyempre, lahat naman tayo dumaan sa pagiging heartbroken. Madali lang pala mag-publication. March 27, Thursday, napanood niyo ang love story ng aking trusted yaya na si Jane at ang kanyang foreigner fiancé na nakilala niya online. Para sa mga taong ginagawang umaga ang gabi. Karamihan sa Pinoy nagtatrabaho ng day shift.